So, Perpetual at saka San Beda, no? So, itong Perpetual did unusual pagdating sa zone defense. Yung sinasabi nga ni Prince Rivero, a well-known big man, no? Buti na lang siya yung nag-analyze ng game, siya yung analyst dahil na-explain niya yun. Bakit mas maliit yung gwardiya nilalagay mo pumafront doon kay Bismarck Lina na big man? Kasi, ano yun pag pinafront mo, nakaposisyon agad. No? Alam naman natin na dinedelay mo lang yung opensa Dinedelay mo lang, pinahihirapan mo lang yung tanggap. Okay? Pinahihirapan mo yung tanggap. Kaso ang problema, pag nakatanggap yun, idodouble mo. So, pag dinouble mo, yung tendency ng San Beda, yung offense ng San Beda, umiikot yung bola kasi threat. Threat yung Bismarck Lina. Umiikot yung bola. Kasi hindi mo pwedeng hindi i-double yun Ang problema kasi, walang pressure sa passer. Nakita mo nakadinay yung maliit, so yung malaki, anong gagawin mo? I-pressure mo lang yung papasa ng bola. Yun minsan yung hindi na pressure mo lang yung bola, iti-trace mo lang yung bola. Hindi yung basta nakatuto ka lang. Trace the ball, pahirapan mo yung pasa para dumali yung trabaho ng gwardyang dumidinay doon sa sentro. Umiikot yung bola ng San Beda, lahat ng malaki yung shooter. Kaso ang problema, nung tinanggal mo yung Atrada, tinanggal mo yung Lina, San Beda result in a pick and roll, no? Nagpi-pick and roll sila, which is pag nagkaroon ka ng ball screen offense, actually hindi yung nagro-roll, hindi yung nagro-roll o yung nagpa-pop yung dominant. Minsan ang nag-orchestrate ng offense mo doon is yung ball handler o yung nagdi-dribble. Kasi pag nag-help yung pag nag-switch yung pag humelp yung dun sa screener, may threat na dun sa kabila. Yung na-explain nga ni Julius Manalo, may threat na dun sa kabila. May threat sa kabila pag ka sa screener. Pag humelp ka sa screener, may threat na dun sa kabila. Ngayon, pag hindi ka humelp doon sa screener, humelp ka doon sa nagdi-dribble, threat din yung dribbler. Yung nagdi-dribble yung threat doon. Yung may hawak ng bola kasi if you go under, titirahan ka. If you go on top, the-drivean ka. And then the usual. Kung siya ay shooter, pop-up siya. Pag walang help. And then kapag minsan, da-dive siya sa basket na yun. So, ganun. Nag-result sila sa pick and roll kasi nga hindi threat itong yung pumapalit kay Lina. So, ganun lang yun. At saka, kita nyo, yung tinatawag na accidental basketball. Why? Kasi dapat pag binigyan ka ng bola, pag hawak mo yung bola at na-double team ka, papasa ka dun sa open mo na kakampi. Pero yung minsan yung na-open, hindi ganon kalaki o ganon kalakas yung kayang 3-point percentage. Minsan nga kahit shooter ka, may games na kahit shooter ka, nagmimintis ka. So dapat pinapractice mo yung 3-point shots mo for that kick-out pass. Diba parang si Marcio Lassiter yan Kasi si Marcio, kasado yon. Kapag pinasahan ni John Marpardo yun, automatic. Sino pa yung player na gano'n? Simon Enciso, Terence Romeo, yun yung mga kasado. Mataas yung percentage sila sa Jericho Cruz, yun yung nakikita natin, Jericho Cruz. Yung mga nabanggit ko, kasado yun. L.A. Tenorio is one of the things na kasado. Pag pinabayaan mong libre yun, ayun na yun. Kasi nag-retire na si Jimmy Alapag Si Jimmy Alapag yung of the dribble at saka yung sa spot up Yung spot up lang, kailangan mataas yung percentage mo. Dahil pag pinasahan ka, dapat, kaya ka nga pinasahan dahil inaasahan nung pumasa na shoot ka. Pag ka, syempre, minsan
ano rin yun ploy din ng depensa yon na ang papasahan mo mababa yung percentage sa perimeter points o sa perimeter shot. Sa 3-point shot kung sa NCAA, bababa yung percentage mo sa outside shooting kapag pinasahan ka. Ploy din minsan ng depensa yon. Minsan hindi nila papahawakin yung shooter. Sige, pumasa ka, pero papasahan mo, hindi shooter. Kumbaga, may mga teams na played by percentages. Ang napasahan ni Goho Cruz hindi naman ganun kataas ang percentage sa 3 points. So, ganun lang yung nangyari. Kinayod ng Perpetual yon. Pero, ang ganda nung start ng Perpetual Na na-discarrel lang dahil dun sa shooting ng ball movement ng San Beda na maganda rin. So, yun lang po.